Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bukas ang kaisipan ng lahat ng mga tao ngayon sa mga posibleng mangyari sa atin sa hinaharap. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin nawawala ang mga bagay na madalas nating katakutan hanggang sa ngayon. Ang kamatayan. Makakaya mo ba ang harapin ang bagay na ito kapag nasa harapan mo na siya? Dear Papa Dudut, may mga karanasan tayong gustong kalimutan pero hindi natin malimutan. Hinahabol tayo kahit saan pa man tayo magtungo. Mga lihim na darating ang panahon na mabubunyag kahit na ano pang tago natin dito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Olivia. 49 years old na at nagtatrabaho ngayon sa Vietnam. First semester ng school year noon at excited talaga ako para sa araw na yon. Ma'am, do you need anything else? Tanong sa akin ng babaeng HR assistant ng university. Nakangiti siya kaya nakagagaan talaga sa pakiramdam. It feels overwhelming. Sumakto pa sa isa sa mga pinaka-inaabangan ko sa birthday ko na I was hired as a guidance counselor ng isang malaking university ng lungsod. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga oras na yon. Halos umikot ang mga mata ko sa paligid. Kakatingin sa buong office ko. At kahit malit lang ito ay okay na rin, alam kong magandang simula ito para sa akin. Ang guidance office na yon ay nakatago sa pagitan ng clinic at office ng College of Computer Studies. Pagkapasok mo sa maliit na eskinita, makikita mo na ang kahoy na pintuan na may maliit na window na gawa sa salamin. Sa mismong opisina may 2 cubicle na kayang umuko pa ng 2 guidance counselor. May kanya-kanya rin kaming desk at bagong office chair. Sa gilid naman ng 2 cubicle located ang isang maliit pang espasyo para sa counseling area. Meron ding provided na computer para sa mga employees. Higit sa lahat ay may air conditioner pa. Kahit na luma na ito at may kalakasan ng ugong ay napapalamig nito ng maayos ang buong kwarto. Amoy bago rin. Amoy pintura ang buong office. Ma'am Olivia, nilakasan ng HR assistant ang kanyang boses na nagbalik sa atensyon ko sa kanya. Yes ma'am, napabuntong hininga ako. Sorry, until now ay hindi pa rin ako makapaniwala, nakangiti kong sagot. Wala pong problema Ma'am Olivia, nakangiting sabi nito. Actually, I have to go na po. If you have any concerns or questions, you can reach us through phone call. Or di po kaya ay tumawag po kayo sa guidance office sa main building. Dagdag pa niya. Pagkalis niya sa loob ng opisina ay agad akong naupo sa bagong office chair. Tinatry kong isink in lahat muna ang pakiramdam ko. Sa wakas, lumabas ako ng office para maglibot ng buong building. May 5 palapag ito, Papa Dudut. Sa first floor ay makikita mo ang 2 classrooms at ilan special rooms kagaya ng 3 computer labs. Nandito rin ang pavilion na tambayan ng mga estudyante. May food kiosk rin at malawak na parking lot.
Sa second floor located ang key offices kagaya ng library, clinic, dean's office at syempre ang guidance office. Sa third floor located ang faculty room at ilang non-air-conditioned rooms para sa mga SHS students. Sa fourth floor ay halo-halong classrooms din na may aircon at wala. Sa fifth floor located ang isa pang laboratory for anesthesiology classes at ilang pa ring mga classrooms. Bawat palapag ay may CR sa pinakadulong bahagi nito. Sa lahat ng building ng university na ito na nagkalad sa buong lungsod, ito na ang pinakamaganda para sa akin. Gusto ko dito dahil presko, yung tipong paglabas mo ng opisina o classroom ay tanaw mo na kagad ang labas na mundo. Kita mo na ang koridor, ang mga katabing bahay, mga puno, parking lot at daanan. Malakas rin ang simoy ng hangin kaya masarap sa pakiramdam. Habang naglalakad ako sa third floor ay nakaagaw ng pansin ko ang room 305A. Ang classroom na nasa itaas ng guidance office. Sa labas pa lang ay tanaw na kaagad ang mga estudyanteng nakikinig sa kanilang klase. Salamat, hindi gaanong pasaway ang mga estudyante dito. Naisip ko na sumilip ako sa pintuan ng classroom. Nakakapagtakang kaunti ang mga estudyante kahit nakakaumpisa pa lamang ng bagong semester. Agad akong napansin ng lalaking teacher na nagtuturo sa harapan. Yes ma'am, sabi niya. Napatigil siya sa pagsusulat sa whiteboard. Isa siyang matangkad na teacher, nakasuot siya ng green na polo shirt na may logo ng university. Nakatak-in ito sa blue na chino pants. Clean cut ang buhok niya na tipong mahalata mong bagong gupit siya. Maputi rin ang kanyang balat, may pagkasingkit ang mga mata. Malinis siyang tignan sa malayo at masasabi kong isa siyang gwapong teacher. Malamang sa malamang ay crush siya ng iilan sa mga estudyante niyang babae. Good morning sir, nakakaistorbo po ba ako? Tanong ko. Ako nga po pala yung bagong guidance counselor ng university. Olivia po ang pangalan ko. Sabi ko sa kanya. Lumapit siya sa akin at kinamayan ako. Miss Olivia, welcome. Welcome po. Sinenyasan niya akong pumasok sa loob ng classroom. Isa ito sa mga hindi naka-air condition na kwarto. Ako nga pala si Sir Toby, advisor/teacher ng section na ito. Akala ko po wala nang ma-hire na guidance counselor. Buti na lang po at natanggap kayo. Wika niya. Mabuti nga po kalagitnaan na ng first semester, sabi ko. Pagkapasok namin sa loob ay abalang nakikipag-usap ang ibang mga estudyante sa kanilang mga kaklase at unti-unti nang umingay. Huminto kami sa teacher's table. Class! Sigaw ni Sir Toby, matigas at malalim ang kanyang boses. Say good morning to Ma'am Olivia, ang bagong counselor natin, dagdag pa niya. Agad nagsitayuan ang lahat. Good morning Ma'am Olivia, sabay-sabay na sigaw nila. Good morning class. Bati kong pabalik sa kanila at nagsiupuan na ulit sila. Naku, mukhang ang babait niyo talaga. Biro ni Sir Toby at agad na nagtawanan ng bawat isa. Bukod sa isa na nakaupo sa pinakadulo, isang babaeng estudyante. Mukha namang maganda ang pakikitungo ni Sir Toby sa kanyang mga estudyante dahil halata sa itsura ng mga ito na relax sila sa kanilang klase. Maliwala sa mga itsura nila habang nagtuturo din siya kanina. Bukod sa babaeng estudyanteng nakaupo sa pinakadulo, halos wala siyang reaksyon sa mga sinasabi ni Sir. Ma'am, may concern sana ako Sa labas po tayo mag-usap, sabi niya. Binigyan ni Sir Toby ang buong klase ng gawain para sandali kami makapag-usap sa labas. Nag-usap kami sa labas ng pintuan ng classroom. Nag-aalala na po kasi ako Unang sabi niya. Hindi maipinta ang itsura niya sa kanyang reaksyon. Yung isa po kasi nating estudyante na hawak ko, napapansin kong hindi madalas makihalubilo
sa kanyang mga classmates. Palaging tahimik. Palaging parang walang gana. Marahan niyang kwento. Kinutuba na ako kaagad na ang tinutukoy niyang estudyante ay ang babaeng nakaupo sa dulo ng classroom. Kapansin-pansin naman ang kanyang body language kumpara sa ibang mga estudyante. If you have time, mamayang after lunch or after this class, pupunta po kami ni student para makausap ninyo or ma-address ninyo ang kanyang kailangan. Paliwanag pa niya. Hindi po kasi ako mapakali pag may ganyang estudyante. Mahal ko po ang bawat isa sa kanila. Dagdag pa niya. Agad akong nalingon sa classroom at nakapagdakang nakatingin din sa akin ang estudyanteng babae sa dulo ng classroom. Nginitian niya ako na parang narinig niya ang pag-uusap namin ni Sir Toby. No problem sir, I'll see you later. Sagot ko kay Sir Toby at umalis na ako sa 3rd floor, pabalik ng office. May naghihintay na estudyante sa labas ng opisina. Hindi ko sigurado kung ano ang kanyang concern pero hinihiling ko na sana ay hindi ito isang mabigat na trabaho dahil kakaumpisa pa lamang ng unang araw ko noon sa trabaho. Isa siyang lalaki matangkad, nasa 5'8" ang tansya kong laki niya. Bilugan ang mata niya, kada titig niya sa akin at namumula ang kanyang mga labi. Matangos din ang kanyang ilong. Sabay kaming pumasok sa loob ng office. Okay, upo ka muna iho, sabi ko sa kanya. Pagkaupo niya sa upuan ay kumuha ako ng form para fill upan niya ang kanyang information at concern. Agad niya itong kinuha. Ano ang pangalan mo? Tanong ko habang nagsusulat siya, Papa Dudut. Habang hinihintay ko siyang sumagot ay pinatong niya ang siko niya sa desk. Hindi ko mapigilang tumingin sa braso niyang malaki at dibdib dahil bakat na bakat ito sa kanyang uniforme. Sean po, sagot niya. Anong course at year ka na ba? Tanong ko. 3rd year comsci ma'am, sagot niya. Madalas ka bang mag-gym? Pabirong tanong ko. I got easily distracted. Hindi ko talaga maiwasang tumingin sa maskulado niyang katawan na bakat sa kanyang uniforme. Kahit malamig sa loob ng guidance office, nakakaramdam ako ng init. Gustong lumabas ng pawis sa balat ko. Unti-unti ay nakakaramdam din ako ng panunuyot ng bibig ko. Ma'am, bakit ganyan ka makatitig sa katawan ko? Tanong niya. Hindi ko rin alam sagot ko. Mabuti na lang at may kumatok sa pintuan. Si Sir Toby yon. Agad niyang binuksan ang pintuan at dumungaw. Ma'am, nakakaistorbo po ba ako? Tanong niya. Sir, hindi naman. Hindi naman po. Pautal-utal kong sagot. Nandiyan na yung estudyante? Tanong ko. Opo, sagot niya. Sabay po ba kaming papasok? Tanong niya. Hindi po, kausapin po muna kita, sir, sagot ko. Bumalik ang atensyon ko kay Sean. Sean, pwedeng paiwan na lang ng form mo and contact information para matawagan kita or matext kita kung kailan ako available? Tanong ko. Sige ma'am, walang problema. Tumayo siya at kinuha ang kanyang bag. Pumasok si Sir Toby at marahan siyang naglakad papunta sa tapat ng desk ko. Agad siyang umupo sa upuan. Sir, can you tell me something about the student? Tanong ko. Well, to start, I think she was a great student. Sobrang aktibo niya sa class ko. And I heard even sa classes ng ibang mga co-teachers. She's smart and beautiful too. Hindi siya mahirap pakisamahan na bata. Kwento ni Sir Toby. Pero lately, bigla na lang siyang nanamlay sa klase. Kung dati madalas siyang nasa harapan at nangunguna sa pag-recite, ngayon ay nasa dulo na siya. She even doesn't talk to her classmates anymore. Parang pasok, diretso uwi na lang yata ang ginagawa niya. Dagdag pa niya. Well, have you talked to her parents? Ikaw po ang advisor, hindi ba? And according sa DepEd, advisors should act on this concern sometimes. Lalong-lalo na if drastic ang changes ng behavior ng estudyante. Paliwanag ko.
Ma'am, hindi rin po kasi makontak ang parents niya. Tuwing tatawagan ko walang sumasagot, ang sabi niya. Well, do you think this behavior has something to do with her classmates or her parents? Tanong ko. Sa ganitong situation, napakalawak pa ng ipagko-connect naming mga linya para ma-solve or magawa ng paraan ng isang problema ng estudyante, Papa Dudut. It could be the parents, baka may nangyari sa bahay. It could be the classmates, baka may nangyari sa mismong eskwelahan or sa labas. Only the student can answer and help his or herself with our guidance. I really think it was her classmates. Favorite student po kasi siya. From day 1 pa lang, siya na ang pinaka-active sa klase. I'm not the one to blame for favoritism pero ganun po talaga eh. Halos siya lang ang kausap ko sa klase. Isa rin siya sa mga sinama ko sa tutorials namin tuwing gabi. Sagot niya. Tutorials? Ulit ko. Yes ma'am, nagpaalam po ako sa admin para bumuo ng isang night class tutorial. Once a week po kaming nag-meet para makahabol ang ilan, para maka-advance ang ilan. Sagot niya. Special class po kasi ang section nila at kaunti lang sila. Ang ilan sa kanila ay late enrollees or hindi kaya late transfer, sabi pa niya. Sige sir, patawag na po si student, utos ko. Agad na tumayo si Sir Toby at lumabas. Binuksan niya ang pintuan kasama ang estudyante. Tama nga ako, siyang estudyante na nakaupo sa dulo ng klase kanina. Maganda itong estudyante lalo na sa malapitan. Maputi ang balat, maganda ang mga mata. Namumula ang mga labi at bagay sa kanya ang gupit niyang maiksi na may bangs. May katamtaman siyang tangkad at balingkinitan. Ma'am Olivia, meet Violet, sabi ni Sir Toby. Halos walang reaksyon ang bata. Iiwan ko na po kayo ma'am, may klase pa ako, dagdag pa niya. Nagmamadali siyang umalis habang nakatayo pa si Violet sa gitna ng opisina. Dear, please take a seat. Ay ako sa kanya. Umupo naman siya kaagad sa monoblock. Nakatingin lamang siya sa akin habang marahan siyang umupo sa upuan. Hi dear Violet, tama ba? Paninigurado ko. Bilang guidance counselor, importante na maramdaman ng estudyante na welcome siya para ma-feel niya rin ang bawat session ninyo in a safe space kung saan ay hindi siya matatakot mag-open up kung sakali man na may problema siya. Kaya nginitian ko si Violet para hindi siya matakot, para alam niyang handa akong makinig sa kanya. Ako nga pala si Ma'am Olivia mo. Kumusta ka na Violet? Tanong ko sa kanya. Okay lang naman po. Kayo Ma'am Olivia? Tanong niya. Okay lang naman ako Violet. Sagot ko. Ilang taong ka na? Tanong ko. 17 years old na po. Maikling sagot niya. Pangilang ka sa magkakapatid? Tanong ko. Nag-iisa po akong anak. Sagot niya. Kumusta naman ang mga magulang mo? Tanong ko. Patay na po ang tatay ko ma'am. Kami na lang po ng nanay ko. Sagot niya. I'm so sorry to hear that. Sagot ko. Do you want to talk about it? Tanong ko sa kanya. Hindi na po siguro ma'am. Sagot niya. Malambing ang boses ni Violet. Sa mga pagsagot niya ay masasabi kong wala siyang ganang makipag-usap agad-agad. Importante muna ngayong first session namin na makapag-build kami ng rapport. O kung hindi man doon, importante na sigurado ako na makomportable siya. Pero sa palagay ko ay mahihirapan akong i-reach out siya dahil hindi maganda ang body language niya. It's okay kung wala kang gustong pag-usapan ngayon. I just want you to know na nandito ako at handa akong makinig sa'yo. Sabi ko sa kanya. Kumukurap-kurap bigla ang mga bumbilya ng ilaw sa loob ng opisina. Napalingon ako kay Violet at nakangiti siya ng todo habang kumukurap ang mga ilaw hanggang sa namatay ito. Nabahala ako at natakot. Bumuka sa mga ilaw. Madalas bang mangyari to? Tanging reaksyon ko.
Nakatingin sa akin si Violet, walang reaksyon. Walang ngiti na nakita ko kanina. Baka guni-guni ko lang. "Violet, pwede ka nang bumalik sa class mo," sabi ko sa kanya. Agad naman siyang tumayo at lumabas. Pero bago siya lumabas ay tinitigan niya ako, sabay sarado ng pinto. 1 week na ang nakalipas simula nang makausap ko si Violet. Ni hindi ko rin siya nakita sa loob ng 1 linggo na nagdaan. Inikot ko rin ang buong building pero hindi ko nakita si Sir Toby. Bakit kaya? Nakakapagtaka. Tahimik na rin ang personal na buhay ko. Mabuti at hindi na hinabol ng dating school na pinapasukan ko. Mabuti na lang talaga at nakalipat na ako kaagad. Dahil kung mag-i-stay pa ako doon ay malamang sa malamang ay wala ng lisensya ko sa pagiging counselor. Natapos ang lahat ng ginagawa kong bandang 7 PM ng gabi. Kinakailangan ko nang magstay ng hanggang 8 PM dahil may panggabing pasok ang ilang section sa building. Natutokso ako at parang may isang estudyante na gusto akong makita. Si Sean. Papadudot kinuha ko ang form na finilapan niya ng nakarang linggo. Nandoon ang kanyang personal information, ang kanyang phone number pero walang nakasulat sa bandang concern kung bakit siya nagpunta. Kanina ko pang naririnig ang ingay ng room 305A mula sa kisame. Dinig ko ang lahat, mga usapan ng bawat estudyante na nagiging ingay sa pagsabay-sabay na pag-uusap nila. Bawat tawanan at ang pinakamaingay ang kaluskos ng bawat upuan. "Ma'am Olivia, nag-iingay po sila." Narinig kong sinabi ng isang boses babae habang nagliligpit ako ng gamit. Pagharap ko si Violet pala. Nagulat ako dahil wala naman akong narinig na pumasok sa loob ng opisina. "Ma'am Olivia, nag-iingay po sila," inulit niya. "Violet," bumilis ang tibok ng puso ko at halos wala akong masabi sa gulat. "Ginugulat mo naman ako eh," dagdag ko. Ngumiti lang siya. "Sino nag-iingay?" tanong ko. "Yung mga kaklase ko po," sagot niya. Nasa 305A pala sila ng ganitong oras. Habang hawak-hawak ko ang form ni Sean, nagmadali kaming umakyat ni Violet sa 305A. Pagdating namin sa classroom ay tahimik ang klase at sa harapan nagtuturo si Sir Toby. Napatingin siya sa akin. "Yes ma'am," sabi ni Sir Toby sa akin. "Oh Violet, kanina pa kitang hinahanap. Akala ko wala ka na eh," biro niya. Binilungan ko si Violet. "Nandito na pala si Sir Toby, pumasok ka na." Sinenyasan niya akong may ibubulong siya sa akin. Nilapit ko ang tenga ko sa kanya. "Alam ko ang ginawa mo sa dati mong trabaho," bulong niya. Kinilabutan ako sa mga sinabi niya. "Paano?" Pagtataka ko. May biglang namuong mga sulat sa form ni Sean. "Alam ko ang ginawa mo," bulong pa niya. Napasigaw ako sa takot habang nasa labas ako ng classroom. Nilingon ko kaagad si Violet. Nakangiti siya sa akin at sumenyas na tumahimik ako. Kahit nanginginig ako sa takot ay kaagad akong umalis ng classroom na yon. Ilang buwan na ang makalipas, hindi na ako mapakali sa mga nangyayari. Pakiramdam ko ay hindi ako ligtas sa lugar na pinagtatrabahuhan ko. At pilit akong dinadalaw ng nakaraan ko. Dumagdag rin ang alalahanin ko si Violet at ang kaklase sa loob ng 305A. Mababaliw na yata ako. Sinubukan kong magtanong-tanong sa ibang staff ng building pero wala akong nakuhang sagot dahil halos lahat sila ay ayaw itong pag-usapan. Hanggang sa maisip ko na lamang na pumunta sa pinaka-head ng guidance office sa main building ng university, si Ma'am Elaine. "Ma'am, may mga katanungan po sana ako," bungad ko sa boss ko. Nagulat siya nang makita niya ako. "Miss Olivia, good evening. Sakto, gusto rin kitang Bago pa siya matapos ay tinanong ko na. "Ma'am, sino po si Violet? Yung student po ni Sir Toby?" tanong ko. Hindi may pinta ang itsura niya, parang gusto niyang mabigla at matakot. "Alam mo ba kung bakit ka namin hinire, Miss Olivia?"
Seryoso at mababa ang tono ng kanyang pagtatanong. Kasi qualified ako. Kasi deserve ko itong chance na ito. Sa isip ko pero wala akong naisagot. Usap-usapan yan dati pa. Ilang taon nang nakakalipas, may student tayong Violet ang pangalan. Hindi ko siya na-meet personally, lahat ng alam ko ay base lamang sa report ng mga pulis at ng university president. Paliwanag niya. Ano pong nangyari? Nangangatog ang mga tuhod ko habang nakaupo ako sa opisina. Si Violet ay biktima ng rape at pang-aabuso ng isang teacher niya. Na ang pangalan ay Toby. Sabi niya. We have a lots of students sa campus na ito. And to think, ang nangyari pa kay Violet ang isa sa mga hindi namin naayos. Kaya maraming estudyante ang umalis sa school na ito. Wika niya. Wala na akong masabi sa takot ko at sa kagustuhan kong malaman ang mga nangyari. Ayon sa kwento, paghihigante ang nangyari. Isang gabi sa class nila, binigyan ni Violet ng bottled water na may lason si Sir Toby. Bawat kaklase rin ni Violet ay uminom ng lason. They all committed suicide. 15 students of that classroom. One survived kasi hindi pumasok. Kwento pa niya. At si Violet, she committed suicide too. Tumalon siya mula sa 5th floor hanggang mahulog siya sa may parking lot area. Nagkalat ang dugo. Pati ang mukha niya ay basag-basag. Muntik nang magpira-piraso. Hindi na halos makilala. Dagdag pa niya. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Tumayo ang mga balahibo ko sa takot. After 3 years, we hired a new guidance counselor, si Max. At ilang beses niyang naikwento sa amin ang tungkol sa isang estudyanteng nagngangalang Violet. Akala namin ay biro-biro lang itong sinasabi ni Max. Akala namin hindi totoo. Pero isang araw, he too committed suicide in the same manner like Violet. Sabi niya. Ngayon, bakit ka namin hinire? Kasi for the past years after the incident of Violet and Sir Max, wala na kaming makuha. Sabi pa niya. Bakit ngayon nyo lang po lahat ito sinasabi? Tanong ko. Akala kasi namin finding a girl guidance counselor would make a difference. Akala namin okay na. Sagot niya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Pagtataka ko. We received a complaint para sa iyo, Miss Olivia. Apparently you had a sexual relationship with a student sa dati mong school na pinapasukan. Paliwanag pa niya. Natulala ako at namutla. Nabunyag na ang pinakatatago kong lihim at para kong binagsakan ng langit at lupa. Nahabol na ako ng problemang tinakbuhan ko. Akala ko ay okay na. The Human Resources Department wants to see you tomorrow. Either it's a graceful exit or you will face your charges. Maaari kang matanggalan ng lisensya, Olivia, ang sabi pa niya. Wala na akong nasabi kaya umalis na lamang ako. Bumalik ako sa opisina ko. Naglakad-lakad ako dito ng paikot-ikot dahil sa stress na nararamdaman ko. Napatigil ako nang makarinig ako ng ingay. Nanggaling ito sa 305A. Naglakas loob akong umakyat dito. Pagkarating ko sa kwarto ay nandoon ang mga kaklase ni Violet. Nakatingin silang lahat sa akin. Paunti-unti namutla ang mga balat nila. Lumalim ang mga mata nila at nangitim. Lumabas ang bula sa mga bibig nila. Napasigaw ako sa takot. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa takot. Napatakbo ko paakyat sa 5th floor at hindi ko na alam ang gagawin ko, Papa Dudut. Pumanik ako sa barrier ng koridor at handa ko nang tapusin ang lahat. Ma'am! Tawag ng isang pamilyar at malambing na boses. Lumingon ako at nakita ko ang katakot-takot na itsura ni Violet. Puno ng dugo at hati-hati ang kanyang mukha. Nakakbay sa kanya si Sir Toby. Nakatulad ng mga kaklase ni Violet na nangingitim ang mga mata at lumalabas na ang bula sa bibig. Talon ka na, ma'am, sabi ni Violet. Ngumiti silang dalawa sa akin. Papa Dudut, bago ako nakatalon ay hinawakan ni Ma'am Elaine ang braso ko at napigilan niya ako.
Nanginginig din siya sa takot pero sinabihan niya ako na sabayan ko siya sa pagdarasal habang naglalakad kami paalis sa lugar na yon. Nilampasan namin ang nakakatakot na itsura ni Sir Toby at Violet habang nagdarasal kami at halos humaguluhol na ako talaga, Papa Dudut. Papa Dudut, pagkatapos ng gabi na yon ay nag-decide ako na mag-resign na sa trabaho ko sa eskwelahan na yon. Yun din ang sabi sa akin ni Ma'am Elaine. Kaya niya ako sinundan sa 5th floor kasi natakot siya na magaya ko sa guidance counselor na pinalitan ko. Natakot siya na may masamang mangyari sa akin. Kaya pagkatapos kong mag-resign sa trabaho ay hindi na ako bumalik pa sa pagtuturo. Nagtrabaho na lamang ako sa ibang bansa at bihira na akong umuwi ng Pilipinas. Maraming taon na rin ang nakalipas mula na mangyari ito. At nabalitaan ko na tuluyan na rin nagsara ang eskwelahan na yon. Mukhang hindi na talaga natahimik ang kaluluwa ng mga estudyanteng namatay sa classroom na yon. Nakakaawa lang kasi na kailangan pa nilang madamay sa mga nangyari. Dahil sa makapangyarihan noon ng may-ari ng eskwelahan ay hindi na ibalita ang nangyari na yon noong panahon na yon. Marami rin kasi na mas malaking issue ang pinagtutuunan ng media. Kaya hindi nakapagtataka na hindi na matutukan ang pangyayari na yon. Ngayon, Papa Dudut, mas tahimik na ang buhay ko malayo sa lihim ng naging kasalanan ko at sa lugar na nagbigay sa akin ng matinding kilabot. Ito lang naman ang kailangan ko. Yung maikwento ang parting ito ng buhay ko para tuluyan ng umalis sa alaala ko. Hanggang dito na lamang po. Yours truly, Olivia. May mga tao sa paligid natin na alam nating totoong nagmamahal sa atin. Hindi lang natin napapansin minsan dahil nabubulag tayo sa mga sitwasyong akala natin na hindi natin dapat paniwalaan. Kaya kung may mga nakapaligid sa iyo na totoong concern sa kalagayan mo, ay pakinggan mo sila. Dahil sila ang mga taong hinding-hindi ka ipapahamak. Matuto rin tayong magdasal at palaging humingi ng kapatawaran sa Diyos. Sa kahit na anong kasalanang nagawa natin sa ating buhay, mapa-present man or from the past. Dahil minsan ay tanging ang Diyos na lamang ang maaari nating kapitan pagdating sa tulong na kailangan natin. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel. Ang link po ng channel na yan ay nasa homepage ng Papa Dudut YouTube channel. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.